Hello guys, magandang araw po sa lahat. Tayo ngayon ay magluluto ng inihaw na isda for our lunch today. So ayun guys, bubuksan muna natin ang aking oven para maging mainit siya bago ipasok yung isda. Para hindi siya madurog, kailangan talaga mainit muna siya. Yan. Yan guys. Mga 10 minutes lang naman. So ayun guys, tapos na tayo maghugas ng isda. Ngayon lalagyan na naman natin ng ingredients. So ayun guys, lalagyan natin ng kaunting salsa yung ating inihaw na isda. Yan, hiwa-hiwain ko yan ng maliliit. Tapos ilagay sa gitna. Yan siya. So ayun guys, pupunta na ako sa aking isda. Hugasan ko pa bitaw guys. Ang laki guys ng sibuyas nila dito. Diba? So ayun guys, nilalagyan natin ngayon ng asin, cumin, gajar, paminta, black pepper yani. Tapos lalagyan natin ng red chili para medyo spicy siya guys. Tapos yan, sibuyas, kamatis, at saka siling pangsigang. 2 pieces yung guys. Tapos nakaready na yung ating oven para naman siya ay mainit bago natin ipasok yung isda. Para sa ganun na hindi siya madurog. Abay, kailangan natin himasin ng maayos guys para naman dumikit yung kanyang ingredients at maging masarap ang outcomes niya guys. Ganon. So ayun guys, kabisado na natin ang panglasa ng aking amo, kaya naman is madali na sa akin ang mga ganitong pang araw-araw na pagluluto ng kung anong iba-ibang putahe. Alam mo naman ang aking amo kung makarequest ng kanilang gustong kainin ay wagas. So ayun guys, dito na tayo at ipapasok ko ng isda sa aking oven. 180 Celsius up and down within 1 hour. So ayun guys, nalagay ko na yung isda sa oven. Mag-aantay naman tayo ng 1 hour bago maluto yun. Ngayon ay magsasayang naman ako ng white rice. Kasi madalas dito ang rice nila is may kulay. Kaya today is magluluto ako ng puting kanin para doon sa isda. So ayun guys, kalahating tubig ang ating kaserola. Hihintayin natin hanggang kumulo bago ipasok ang bigas. Ayun siya guys, kailangan talaga yan mga 1 hour bago mo isaing. Nakababad na siya sa tubig. Hugasan mo ng mga 4 to 5 times. Magandang rice nila dito guys kasi hindi kagaya sa atin na magpili-pili pa tayo sa bato-bato o minsan mayroon pang palay na pa isa-isa. So dito sa kanila kasi export nga itong kanilang exported na. So ayun, malinis na ang rice nila guys. Ganong ka high-tech. Alam mo naman, mayaman ang bansa nila. Ayan na, kumukulo na ang ating tubig at ipapasok ko na yung bigas. At lalagyan natin ng asin. Tamang-tama dito guys is alas 12 na ng tanghali. Kaya yan, yung narinig nyo, kung napapansin nyo, mayroon nagdadasal yan sila guys sa mosque nila. Ayan, nilagyan na natin ng asin. Depende na lang yun sa panglasa nyo. At depende sa dami ng bigas, ganon.
So pagkalipas ng ilang minuto, ayan na siya, malapit na siyang maluto. Tapos hanguin ko yung guys, ano ko siya, sasalain ba, itatapon yung sabaw, tapos igigisa sa sibuyas. Oo, ganon. Depende na rin yun sa inyo kung lalagyan nyo ng turmeric powder, pero dito nilalagyan konti lang, as in konti. So ayun guys, ayan ay sasalain ko na. Tatapon ko na yung sabaw, tapos igigisa ko na yung sibuyas at ibabalik natin sa kaserola yung rice. Ayan na ang ating sibuyas, igigisa ko na, i-brown natin bago lagyan ng kaunting turmeric powder. At syempre, pag nagisa, lalagyan natin ng cooking oil. So ayun na, mayroon na siyang turmeric powder, kaunti lang. At syempre ako yan. Ibabalik natin sa kalana para ininin at mahina nga po, medium size, mga 5 minutes to 10, ganon. So ito naman ang atin isda ay luto na, i-prepare na natin para ihanda sa mga amo ko. So guys, maghahain na tayo ngayon, maglalans ng aking mga amo. So dito na tayo maghahain ng kanin. Yan guys. Doon po sa mga nanonood sa aking video, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.